Welcome back to my channel. And for today's video, naisipan ko namang gumawa ng isang haul. Kinumbine ko na lang sa isang video yung mga binili ko sa Shopee and yung mga binili ko sa Instagram shop. So, halo-halong mga bagay ito. Meron na kaming biniling for baking kasi nagpaplano kaming mag-bake pero hindi pa rin siya nagagawa. Pero, yan, gusto ko din siyang i-share sa inyo. So, abangan nyo na lang yung mga videos ko about cooking. So, sana magkaroon tayo ng episodes about doon. And meron din akong binili sa Instagram shop ng mga damit, mga accessories. So, kung gusto nyo makita yung mga bagay na binili ko, just continue watching. So, yung first na binili ko is puro mga Shopee muna yung papakita ko. Hindi ko na siya mapapakita kasi sa inyo sa video, pero ipa-flash ko na lang yung mga pictures nila somewhere. Kasi medyo makalat kasi kapag dinala ko pa sila dito sa taas. So, pinicturean ko na lang sila para mag-appear dyan sa screen. So, yung first item na binili namin sa Shopee is itong parang macarons na tray. Actually, akala namin para siya sa cupcake ba yun? Parang basta yung expect namin, medyo malaki yung butas niya. Pero nung dumating siya, super liit lang niya. Naisipan namin gawa na lang siya ng mga macarons na maliliit lang. So, yun yung plano namin gawin. So, stay tuned kayo dyan. So, ayan yung first item. Pero matibay naman siya. Wala naman siyang sira or what. Pero yun nga, hindi namin na-check yung dimension ng tray. So, yun yung fault namin sa pagbili. Kasi hindi namin na-double check. So, yung next item is ito. Ayan, ito na talaga. Nakabili talaga kami ng tray pang cupcake. So, yan. Gusto din kasi namin mag-try mag-cupcake. Third item na binili namin, kung gusto namin gumawa ng cupcake, kailangan namin magkaroon ng cup for cupcakes. Ayan. So, bumili kami ng mga paper cup. Ano lang siya? Saktong size lang siya. Ayan. 6 nga lang yung bilog dun sa tray. So, saktong bilog lang siya for cupcake. So, kung nagbabala kayong magluto or mag-bake, super mura bumili sa Shopee. Pero, yun nga, double check yung mga dimension, kung legit ba yung seller kasi mahirap din na bumili ka tapos hindi naman pala siya okay. So, double check nyo yung mga reviews, ganyan. So, yung next is etong tray. Ito nagamit na namin to. So, ito yung bukod tanging nagamit namin kasi gumawa na kami ng banana cake. And okay naman siya. Pero medyo failed kasi first time lang namin mag-bake dun. So, pero masarap yung lasa niya. Medyo nasunog lang yung gilid niya kasi hindi nabantay ng maayos. So, ayan, gagamitin namin yan para sa mga banana cake, yung mga iba-ibang klaseng loaf. Then, yung next item is itong stove. So, first time namin magkaroon ng gantong stove. And, ayun, nagamit na namin siya kasi nagsagyupsal. Mukbang kami na nakaraang araw. So, yun, natry na namin siyang gamitin. And okay siya. Super dali niyang gamitin. Alam kong mura lang to kasi nagharap talaga siya ng mga murang bagay sa shop. Ayun, affordable. If ever man, ilalagay ko na lang sa description box yung mga link nila para meron kayong references. If ever naghahanap din kayo ng stove na maayos. Pagdating kasi na itong item, ako kasi nag-receive ng mga item na to. And, ayun, good point sa mga seller na binihan namin kasi ang gaganda ng mga packaging nila. As in, secured, ang daming mga bubble wrap. So, alam mo hindi siya sira or walang damage dun sa item na makukuha mo. Kaya, ano yun, plus point yun sa mga seller. So, next item is ito, ayan, bumili si ate ng mga container para sa aming mga condiments or mga flour, mga powder. So, yan, kasi bibili na kami ng mga ingredients. So, kailangan matransfer namin sila sa isang container para malinis sila tingnan and organize. So, bumili siya ng container. Actually, 5 sila. 5 and ang masasabi ko naman, okay naman siya. Kaya lang yung takip niya kasi parang mahirap siyang itakip. So, yun yung medyo struggle sa kanya. Pero maganda naman yung quality. The next is itong pan. Ito yung ginamit namin sa samgyupsal. So, ayun, ang alam ko, mura lang din to nabili ni ate. And, since nagamit na nga namin siya, mabibigay ko sa inyo yung review ko. And yun, ang bad side lang niya is sobrang nipis niya kasi. So, nung na-receive ko siya, yun talaga yung unang-unang na-notice ko sa kanya. Sobrang nipis niya. So, nung ginamit namin siya, yung ilalim niya, natatanggal yung parang pintura niya dahil nga sa apoy. Siguro sabi nga namin, mga once or hanggang 3 times mo lang siya magagamit and pwede mo na siyang i-dispose. Pero sabi naman natin ko, okay lang naman daw kasi mura lang naman daw siya. So, kung gusto nyong mag-try na bumili na isang pan na hindi pang matagalan, so pwede rin to kasi nga, yun, may ganun siyang bad side kasi manipis lang talaga siya.
Pero, ayun, once pa lang namin siyang ginagamit kasi once pa lang naman kami nakakapagsangyup na binili namin to. Next naman is eto. Ayan, tinaray ko siyang gamitin and super nagustuhan ko siya kasi ang dami niyang, parang power. So, kung gusto mo ng super lakas or mahina. Tapos, meron siyang dalawang tools. Tagal na namin nagharap ni ate ng murang hand mixer. Kasi, syempre, mahal naman yung stand. Hand mixer lang yung kaya namin, yung afford namin. And super dami nito sa Facebook, sa Shopee, Lazada. So, naghahanap kami ng pinakamura. And, buti na lang, mura siya and yun, good reviews. So, yung next naman is itong measuring cup. So, syempre, kapag nagbe-baking kayo or gusto nyo mag-start nag-baking, kailangan meron kayong measuring cup. Kasi alam ko, para maging masarap yung binake mo, kailangan tamang measurement sila. Alam ko, ganun yung parang basic rule kapag nagbe-baking ka. So, yan, kailangan meron kayong measuring cup. Gagamit na namin sila kung saan-saan kapag magluluto, magmamarinate, so ganyan. Meron na kaming exact measurement ng mga item kasi dati wala talaga. So, ayan, yun na yung items na binili namin sa Shopee. So, medyo konti lang naman sila. And kung interested kayo yan, ilalagay ko na lang yung link nila sa description box. Halos lahat wala naman kami naging failed na item bukod dun sa pan kasi nga manipis nga lang siya. Pero at least nagamit pa rin namin siya ng maayos. Hindi naman siya nasunog at all. Pero panandalian mo lang siya magagamit. Hindi siya pang matagalan. So yan, after natin sa Shopee haul, mag-move naman tayo sa Instagram shop. Actually, dalawang shop lang naman sila. So, yung first, yung accessories na binilhan ko. Ayan, yung shop na binilhan ko sa aking accessories is yung Lustrous. Hindi ko alam kung tama yung pag-pronounce ko, pero ipapump up ko na lang yung IG account nila. So, ayan, nakita ko lang sila nung nag-scroll ako sa IG. Sakto, naghanap ako ng mga accessories. So, ayan, nagustuhan ko yung mga items sila. Actually, suot ko yung pinaka-favorite item na nabili ko sa kanila. So, ito, yung suot ko. So, magpapump up na lang ako ng picture ng mas malapitan niyo siyang makikita. And ito, super mura lang kasi ng mga item nila. Itong necklace na to, nabili ko siya for only 200 pesos. So, good quality na siya. And first time ko magkaroon ng necklace na ganito yung necklace niya. Ganito yung klaseng necklace. Hindi ko na yung tawag. And ang super ganda ng pendant niya. Talagang nakinang talaga siya. And naghahanap talaga ako ng gold na accessories. And second na binili ko is yung layered na necklace. So, wala pa akong picture na suot ko siya. Pero, sa mga damit na yung haul ko mamaya, ayun, makikita niyo yung necklace na yon kasi yun yung sinuot ko nung try-on haul ako sa mga clothing. And dun naman sa layered necklace, medyo nag-struggle lang ako sa pag-aayos nila and feeling ko hindi siya, parang feeling ko may mali or kasi hindi siya pantay. Pag inayos ko sa kabilang side, nagbubuhol naman siya sa kabilang side. So, yun yung medyo struggle. Pero pag sinuot mo naman siya sa leeg mo, hindi naman siya halatang buhol-buhol. So overall, maganda naman siya and affordable. Then, yung last item na binili ko sa kanila is itong earrings. So, ito, bumili ako ng isang pair ng butterfly earring. So, super classy din niya. Simple but classy. So, ayan, mura lang din to. Nasa 100 something lang siya. So, ang pinakamahal na binili ko sa kanila is ito, 200 pesos. So, itong earrings na to, ayan, medyo manipis lang yung butterfly niya. So, medyo fragile, hawakan. Kasi baka pag isang hila mo pa lang, masira na siya or matanggal na siya dun sa pinaka-hook ng earrings. So, medyo extra careful. Pero, ayan, maganda siya. Ayan, pa-bling-bling lang siya dyan. So, ayan, okay na okay sa akin yung shop nila. But definitely, bibili ulit ako sa kanila ng new set of accessories kasi napapansin ko sa IG nila, ang dami nilang bagong release. So, mag-move naman tayo sa ating clothing haul. So, yan, lagi akong may clothing haul kasi sobrang favorite ko talaga bumili ng mga damit. Brand na binilhan ko is DSCO clothing brand. So, nakapag-haul na ako before sa kanila. Yung mini haul ko, yan, ilalagay ko na lang sa description yung link. So, super dami ko ng item sa kanila. And super love ko talaga yung tela nila. And pinaka-latest na nakuha ko kasi medyo matagal na yung ibang item. Pero ngayon ko lang siya ipapakita sa inyo. So, yung pinaka-latest na nakuha ko sa kanila is itong top na to. So, itong top na to ay super cute. Super summer vibe. Ayan, ganyan lang siya. Simple lang yung top niya. Meron lang siyang dalawang tie dito sa unahan na natatanggal. So, pwede mo siyang i-adjust. So, ayan. And gusto ko din yung kulay niya kasi wala ako masyadong gray color na damit. Sobrang comfy lang niya. Ayun o, sobrang
lambot niya. Then, ang second is itong item na to. So, itong face top pink, hindi ko alam kung ang tawag. Pero, ayan, ganyan siya, yung itsura niya. And, ang napansin ko lang dito kasi medyo maluwag siya sa chest area ko. So meron siyang garter dito sa gilid ng dito sa hand. So, para magiging 3/4 na lang dun sa arm area. So, ang next item na papakita ko is ito. And super love ko yung color niya. And wala akong gantong color, violet. So, wala akong masyadong damit na kulay violet. And may pagkahalong gray din siya. Off-shoulder siya. And long sleeve. Ayan. Pero crop top lang siya. So, meron lang siyang button sa unahan. So, yun yung style niya. And stripe. So, ayan. Ganyan lang siya. Simple lang siya na off-shoulder. Mga susunod na item na papakita ko is puro mga dress na. First dress na ipapakita ko sa inyo is ito. And super love ko yung dress na to. So, maroon yung color niya. And pa-square yung style niya sa turtle. Pag ganyan siya. Hindi siya off-shoulder. Hindi ko alam kung anong tawag doon. And pa-cross yung sa unahan part niya, yung sa mid-chest. And sakto lang yung length niya sa akin. Above the knee lang siya. So, yung next item na papakita ko is ito. Ito, super love ko din yung design nito. First time ko magkaroon ng tube dress. Long dress siya. So, tapos floral lang yung print niya. May garter siya dito, both side. Pag sinasuot ko siya, feeling ko ang liit-liit ko. Although, malaki yung braso ko tignan. Pero yung waist ko, maliit siya tignan. So, yung last dress na papakita ko sa inyo is ito yung sinuot ko na for. So, nasuot ko na to nung last December nung umattend ako ng wedding. And super love ko yung dress niya. So, gray dress siya. So, ganyan. Sleeveless siya na ganyan. Tapos, ang flowy kasi nung palda niya. And above the knee lang naman yung length niya. So, okay siya sa akin. Ayan. Tapos, meron lang siyang garter din sa bewang. Kaya nagmumukhang maliit yung bewang mo kasi may garter siya. Pero kung sensitive kayo, ayaw nyo ng mga sleeveless, pwede nyo naman siyang partneran ng mga cardigan. So, ayun na yung last item na nabili ko sa aking Instagram shop. And kung interested kayo sa mga shop na nabanggit ko, ilalagay ko yung link nila sa description box. Sana nagustuhan niyo yung video na to. And don't forget to like this video and subscribe to my channel. And click nyo na rin yung bell button para mag-notify every time na nag-upload ako ng bagong video. Spread love and prayers to everyone and stay hydrated. And see you guys on my next video. Bye!